Hello and welcome muli sa aking kusina. And this time we are on location at hindi ako ang magluluto. Ang magluluto para sa atin ang aking pamangkin na si Erica. Gagawa tayo ngayon ng Filipino street food na tokneneng at kwek-kwek. And here are the following ingredients. Hard-boiled egg, tapos quail eggs, and then flour, water, tapos food coloring. Sa food coloring, hindi naman necessarily egg yellow lang. Kung gusto nyo maraming kulay, mas maganda. Saka para na rin siyang design. Then salt and pepper para dun sa butter. Tapos, dito kasi sa atin sa Philippines, pwede ka pang maglagay ng balot or penoy. Kung may mahanap kayo doon, masarap din yun. So, ang lahat ng ingredients at exact measurements, makikita nyo ang link sa description box. Paki-check na lang. So, yung first step natin, lagay lang natin yung flour sa isang mixing bowl para malagyan mo na siya. And then, lalagyan mo siya ng salt and pepper to taste. Yung salt and pepper, kayo nang bahala dun kung anong gusto nyo, kung medyo maalat or masarap kasi to kung yung butter mo may lasa din kaysa yung purong harina lang. Yung iba kasi harina lang eh. Lagyan mo rin ng salt. So, according to your taste. According to your taste lahat yan. Tapos, para maging butter siya, lalagyan mo siya ngayon ng water. Yung water mo, dapat dito, yung maano mo siya, yung thick lang, yung thickness nung, pag masyado kasing malabnaw yung butter na nagawa mo, hindi siya didikit doon sa quail eggs. So, using a wire whisk, mix lang natin siya. So, since yung ganito, masyado pa to, kulang pa, baga parang hindi pa siya butter type, lagyan lang natin ng konting tubig. Doon sa tubig naman, hindi naman siya yung technically susukatin mo talaga. Iaano mo lang siya, i-according mo lang din sa thickness ng butter mo. Kasi kung mag-aano tayo sa measurement, baka mamaya hindi din maganda yung kalabasan ng butter. So, kagaya niyan, di ba, sobrang hindi pa siya talaga ready. So, mag-add lang tayo ng water hanggang sa makuha natin yung desired thickness. So, tansyahan lang. Tansyahan lang po. Basta dito, not too thin, not too thick. Parang consistency lang ng pancake. Parang ganun. O mas thicker. Medyo thicker lang ng konti doon para dumikit siya doon sa ating eggs. So, ayun, i-whisk nyo lang siya hanggang maging smooth siya like this. Di ba? Tapos parang hindi pala parang, lumpy na siya. Ayan. Ganyan. After nyan, pwede nyo na siyang lagyan ng food color. Ito yung gagamitin natin, egg yellow. Pero kami kasi dito, minsan ginagamit namin iba't ibang kulay. Parang mas, siya, mas pleasing to the eye. Usually, or pwede rin itong gawin with your kids. Pwede nyo rin silang paggawin dito. Iwa-hiwalayin din yung butter, tapos iba't ibang kulay. Rainbow colors. Pwede. Since wala naman lasa yung food color. So, yung ating next step is this. Papagulong ka lang ng quail egg sa flour para mas kumapit yung butter mo. And then dun pala sa butter, nakalimutan kong sabihin, pwede nyo siyang lagyan ng baking powder. Pag nilagyan nyo siya ng baking powder, yung butter nyo magiging floppy siya. Floppier siya. After nyo ilagay yan, o kaya, while doing this, pwede ka na rin naman magpainit ng oil. Mas maganda to deep fry para mas crunchy yung butter. Pagtapos nyan, pagtapos mo na siyang pagugulunin, talagay mo na siya dito sa butter na nagmamakit. Make sure lang totally coated yung itlog para maganda siya tingnan. Tapos, didiretso mo na siya sa oil. Since considered naman to na dito sa atin, delicacy siya kasi parang sa street food, hindi mo naman kailangan ng magandang presentation dito kasi parang considered nga to na street food. Saka mas maganda. Itlog na to. So, since luto na naman yung egg mo,
Ang parang mabilis lang siya kasi ang lulutuin lang dito, harina. Tignan mo, luto agad siya. Kasi pag pinagalan mo. Tapos, pag okay na, let it aside. Set it aside. So, ito na ang ating finished product na tokneneng at kwek-kwek. Best served with vinegar. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!